Sino? You are belong to the top 5. Binibini. 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 Binibini 8. And now, Binibini. Binibini 6. And step forward, Binibini. Binibini. Binibini 3. Last 2 spot. Binibini. Binibini. Binibini 4. Angko kompleto. Pausta. Angko kompleto sa top 5. Binibini. Push your back. Binibini. Binibini. You are belong to the top 5. Binibini. Binibini. Binibini 5. Oh my God! Pumasok si Binibini 5! To 0 po tayo, ano? So, beauty and stage presence, 20%. Posture and projection, 10%. Confidence and delivery, 10%. Wit and content relevance, 50%. Overall impact, 10% with a total of 100%. Ayan. 8! Medyo posto talaga ang bakla. Siya po ang inyong magiging number 1. Si Binibini 8. Okay na, bunot na. So, yan. Dahil Mother's Day ngayon, ang tanong ko sa'yo, bilang isang anak, ano ang pinakamagandang regalo na pwedeng ibigay ng isang anak sa kanyang ina? Habang ulitin ko yung question. Sige. Bilang isang anak, ano ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa iyong ina? Salamat po, ma'am. Bilang isang anak, ang pinakamagandang regalo na aking maibibigay sa aking magulang ay ang pagsusumikap sa pag-aaral at pagtatapos. Dahil dito, dahil sa sitwasyon na to, maraming ginamba ng paghihirap ang aking magulang. Gaya na lamang ng ang magulang ko ang nagsisilbing tatay at magulang sa akin. Bilang isang anak, bilang isang single parent sa aking magulang, ang aking may bibigay lamang ay ang aking diploma dahil pinagsisikapan niya akong pag-aralin sa abot ng kanyang makakaya. Yun lang at maraming salamat. Quarters! Binibini 6! Okay, anak, bunot na. Wala ko di babasa. Okay, judge number 5, Miss Hannah Magalintal. Good evening, Binibini number 6. Good evening po, ma'am. Sipin mo na recitation to, Eunice, no? Yung question ko para kay Binibini number 6, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na makausap ang ating Vice Presidente na kasalukuyang Secretary ng Department of Education, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Muli, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang ating Vice Presidente, Sara Duterte, na kasalukuyan ding Secretary ng Department of Education, ano ang nais mong sabihin sa kanya? If I will be given a chance to communicate with our Vice President, Sara Duterte, sasabihin ko po sa kanya na kung maaari po ay magkaroon tayo ng space for
free education so that most of the youth here in our, not just here in our barangay, but also to a wide range of community here is maka-afford po na makapasok at makapagtapos ng pag-aaral. Because I do believe that education is the key to unlocking an endless opportunity. So, education should be a life priority. Thank you. Bunot na. Aba? Okay, Judge number 1. Honorable Jemar Dumas. Isang mapagpalang umaga po sa Barangay Bambanin. Hello, candidate number 3. Ito ang tanong ko. If you would be given a chance to win this night competition, what advocacy would you implement and why? Isa pa. If you would be given a chance to win this night competition, what advocacy would you implement and why? Ang mga bata pong hindi nag-aaral, mga bata pong ang mga bata pong hindi nag-aaral dahil po kailangan po nila mag-aral tulad po ng nasa kamangyanan. Ako po ang magiging boses nila para makapag-aral sila at dudulog po ako sa ating barangay at sasabihin ko po na handa po akong tumulong na makipagtulungan para makapag-aral yung ibang mga kabataan. Dahil sa panahon po ngayon, ang mga kabataan po ay tumitigil dahil sa kahirapan. At dahil pag nakapag-aral po tayo, maabot po natin ang diploma na ating kinakamtan. Maraming salamat. Thank you so much, Binibini Suria. And now, Binibini 4. Purot na anak. Purot na atokayo. Saring. Atokayo lang ha. Bakit lang meron ako, walang views. Sorry. Ha? Ingkitera. Ashley, tignan mo ako. Okay, Judge number 2, Miss Lala Temporado. Magandang umaga na po, Barangay Bambanin, and Happy Mother's Day and Happy Fiesta po. Hi, candidate number 4. Hello po. Ako yung kinakabahan kasi every time na nag-touch ako afford siya, ako yung Pumili ka ng number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 po. Okay, number 4. Bilang isang kabataan, at kung sakaling ikaw ang tatanghalin ng Miss Bambanin 2024, ano ang mahalagang aral ang maiiwan mo sa iyong komunidad? Bilang isang kabataan at sakaling ikaw ang tatanghalin ng Miss Bambanin 2024, ano ang pinakamahalagang aral na maiiwan mo sa iyong komunidad? Salamat po. Kung ako man po ang tatanghaling ngayong umaga na binibining Bambanin, siguro po ang maiiwan ko pong aral po ay ang kahit alam niyo po na hindi niyo po nilutang kayo, gano'n. Ano po, matuto po kayong tumindig sa sarili niyong mga paa, tapos
patuloy niyo pa pong palaguin yung mga kakayahang hindi niyo pa po kayang gawin na alam niyo pong kaya niyong pag-usahin. Yun lang po. Thank you. Thank you so much. Last but not the least, Binibini 5. Oh. Good evening, candidate number 5. Kinakabahan ka ba? You look so gorgeous tonight. Always put your feet in the ground. Of course, be humble, ha? At saka, ipagpatuloy mo lang yung pagsali mo sa mga pageant. You will give a benefit. Okay, here is your question. Kung ikaw ang papalaring manalo bilang mutya ng Banbanin 2024, so paanong paraan mo gagamitin ang iyong titulo at ano ang magiging contribution mo sa Barangay Banbanin? Again, uulitin ko. Para po sa akin, bilang isang binibining Bambanin o mutya ng Bambanin, kung paano ko ito ay makikipagtulungan po ako sa kabarangay natin. Lalo na po, aming kabataan na kailangan mangarap. Abutin natin yung pangarap natin na kaya matutupad natin. At para po, ang maiaambag ko lang po dito sa barangay na ito ay isang pakikipag-isa o pakikipagtulungan para mapaunlad ang ating lugar. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, Binibini 5. Kita ba ng mga Judge A? Talaga nga namang favorite kayo ng mga